Hindi ikaw ang nagmamaneho ng iyong buhay. Ikaw ang pasahero. Iniisip mong ikaw ang pumipili kung sino ang iibigin, kung ano ang itatakot sa iyo, kung kailan magagalit. Mali ka. May isang estranhero na nakatira sa iyong bahay. Isang masamang kasosyo na kinokontrol ang iyong mga kilos, sinisira ang iyong tagumpay at nagdidikta ng iyong tadhana. At hindi mo alam ang kanyang pangalan. Si Carl Jung ang nagbabala sa atin tungkol dito. At karamihan sa mundo, pati na tayo dito sa Pilipinas, ay hindi nakikinig. Sinabi niya, hanggat hindi mo ginagawang malay ang hindi malay, ito ang magdidirekta ng iyong buhay. At tatawagin mo itong tadhana. Nanonood ka nito dahil nararamdaman mo na may mali. May mga pangarap ka, pero ikaw mismo ang humahadlang sa sarili mo. Gusto mo ng kalayaan, pero nananatili ka sa hawla. Pagod ka na. Pagod ka sa pagiging mabuting tao na laging naabuso. Ibibigay ko sa iyo ang susi sa makina ng iyong isipan. I-like mo muna ang video na ito bago tayo magsimula. Mahalaga ang susunod mong marinig. Tingnan mo ang karaniwang Pilipino ngayon. Wala siyang lakas ng loob. Laging nakangiti kahit inaapi. Nagsusori kahit wala siyang ginagawang mali. Pinipigilan ang galit dahil sinabi sa kanya na ang galit ay kasalanan. Pinipigilan ang pagnanais dahil sinabi sa kanya na ang ambisyon ay kayabangan. Siya ay mabait at siya ay miserable. Ngunit pakinggan mo ito. Sinabi ni Jung na ang pinilit na kabutihan ay hindi birtud. Ito ay takot na nakabalot bilang kabutihan. Ang taong hindi marunong magalit ay hindi mapayapa. Siya ay walang depensa. Ito ang ating problema bilang isang bansa. Mula sa pagkabata, itinuro sa atin ng kultura ng hiya at pakikisama na itago ang ating tunay na sarili. Huwag lumaban. Huwag magreklamo. Tiisin mo na. Bahala na. Ang lahat ng pinigil mo, ang galit, ang ambisyon, ang pagnanais, hindi nito nawawala. Bumababa ito sa basement ng iyong isipan at naghihintay. Tinatawag ito ni Jung na anino. Naranasan mo na bang biglang sumabog ang galit mo sa isang bagay na maliit lang? Nagsabi ka ng isang bagay na nakasakit nang hindi mo nais. Bigla kang nalungkot ng walang dahilan. Iyon ang iyong anino. Tumatawag siya dahil hindi mo siya pinakikinggan. Ang pinakamapanganib na tao sa mundo ay hindi ang mga hayagang masama. Ang pinakamapanganib ay ang mga palaging nagpapakita ng kabutihan. Ang mga tinatanggihan na may madilim na panig. Sila ang pasibo-agresibo. Sila ang nagsasabing, okay lang, habang nananakit sa loob. Sila ang sumisira sa pamilya, relasyon at maging sa sarili nila habang nakangiti. Kailangan mong puntahan ng basement. Kailangan mong harapin ang halimaw at malalaman mo, hindi siya halimaw. Siya ang iyong kapangyarihan. Lahat tayo ay nagsusuot ng maskara. Tinatawag ito ni Jung na persona. Ang persona ay ang mukha na ipinakita mo sa mundo para tanggapin, respetuhin at mahalin. Kailangan natin ito. Hindi ka makakaraos sa mundo ng hubad ang kaluluwa. Ang problema ay kapag nakalimutan mo na may maskara ka. Kilala mo siya, ang mabuting anak sa harap ng magulang, ang masayang kaibigan sa barkada, ang dedikadong empleyado sa boss, ang mahinahon na asawa sa tahanan. Ilang taon mong hinubog ang mga maskarang ito. At para sa ano? Para mahalin ka. Ngunit ito ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ka nila minamahal. Minamahal nila ang performance. Minamahal nila ang karakter na ginagawa mo. At sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo ito. Kaya patuloy kang kumikilos. At ang walang tigil na pagganap ang unti-unting umuubos sa iyo. Nagpapagalit sa iyo. Naiinip ka sa mga taong pinilit mong pagsisilbihan. Sinabi ni Jung, ang persona ay hindi kung sino ang iyong tunay na sarili. Ito ay simulasyon, isang kolektibong katang-isip. Ang tunay na test ng kalayaan ay ito. Maaari ka bang ayawan? Kung hindi ka maaaring ayawan ng iba, ikaw ay alipin.
alipin ng opinyon ng madla. Ang lalaking buo ang pagkatao ay gumagamit ng kanyang persona. Hindi siya ginagamit nito. Maaari siyang mag-charm ng isang silid kung kailangan, ngunit hindi niya kailangan ng papuri ng silid para malaman na mahalaga siya. Tanungin mo ang iyong sarili. Kung tumigil ako sa pagganap na yon, sino ang mananatili? Ang sagot ay maaaring makasakit sa iyo. Maaaring wala. Mabuti yon. Hayaan mo silang umalis. Ang mga umalis ay hindi naman kasama mo. Sila ay kasama ng maskara. I-subscribe na ngayon. Hindi mo gustong mapalagas ang mga susunod na bahagi. Ito ang pinakamahirap lunukin. Lahat ng nakakainit sa iyo sa ibang tao ay refleksyon ng hindi mo tinatanggap sa iyong sarili. Tinatawag ito ni Jung na proyeksyon. Galit ka sa mga hambog na tao? Bakit? Kung neutral ka lang, makikita mo lang sila bilang nakakainis. Hindi ka mahahawa ng galit. Ang dahilan ng iyong galit? May nakakulong na kahambogan sa iyo na pinagkakaitan mo. Gusto mo ring maging sentro ng pansin. Gusto mong marinig. Ngunit pinigilan ka ng iyong mabuting persona. Galit ka sa mga tamad? Dahil may labanan kang tamad na bahagi sa iyong sarili. Ayaw mo sa mga mapanlin lang? Dahil ikaw ay isang manipulator na itinatanggi mo sa sarili mo at nagseselos sa kanilang kagalingan. Ito ang dark map. Ang mga taong nagpapainit ng iyong dugo ang iyong pinakamahalagang guro. Ipinipakita nila sa iyo kung anong nakatago sa iyong anino. Sa Pilipinas, maraming nagsasabi ng wala akong pakialam habang nagngangalit sa loob. Iyan ay proyeksyon. Hindi pa nila tinatanggap ang bahagi ng kanilang sarili. Kapag kinuha mo muli ang mga proyeksyon na ito, kapag tinanggap mo ang bahagi ng sarili mo na iyong itinataboy, hindi ka na matrigger. Nagiging malamig ka. Nagiging malinaw. Kapag nakita mo ang isang hambog na tao, hindi ka na nagagalit. Nakikilala mo ang pagnanais ng kapangyarihan. Hindi ka na natitinag. Ang pinakamadaling paraan para kontrolin ang isang tao ay i-trigger ang kanyang kabutihan. Gawin siyang maramdaman na morally superior. Kapag naka-integrate mo na ang iyong anino, mawawala ang pangangailangan mong maging pinakamabuti. Titigil kang humusga. Sisimulan kang mag-obserba. At ang nagmamasid ay lagi pa ring nananalunan. Nagsalita tayo ng maraming bagay tungkol sa anino bilang lugar ng nakakulong na galit. Ngunit natuklasan ni Jung ang isang bagay na mas mahalaga. 70% ng anino mo ay nakatagong ginto. Nang bata ka pa, malamang pinarusahan ka para sa mga bagay na talagang lakas mo. Malakas ka at sinabihan kang tumahimik, kaya itinago mo ang iyong boses. Ngayon, takot kang magsalita sa mga meeting. Ang iyong lakas ay nasa anino. Palatanong ka at rebelde ka noon at sinabihan kang sumunod, kaya itinago mo ang iyong pagkamalikhain. Ngayon, sumusunod ka sa mga panuntunang nagpapahirap sa iyo. Maramdamin ka at sinabihang, huwag umiyak, lalaki ka. Kaya itinago mo ang iyong intuisyon. Ngayon, hindi mo maintindihan ang iyong mga relasyon. Ang shadow work ay hindi lang para kontrolin ang masama sa iyo. Ito ay para mabawi ang iyong genius. Ang enerhiyang ginagastos mo para pinidilan ang anino, iyon ang enerhiya na sana ay ginagamit mo para itayo ang iyong buhay. Isipin mo, anong mangyayari kung hindi ka na binabantayan ang bawat iniisip mo? Anong lakas ang magkakaroon ka kung hindi mo na pinefilter ang bawat salita sa takot na baka hindi ka magustuhan ng iba? Hinihila tayo ng tao sa anino. Mahal natin sina Tony Soprano, Walter White. Bakit? Dahil sila ay malaya. Kumikilos sila sa kanilang mga instinct. Nagsasabi sila ng hindi nating lakas ng loob na sabihin. Maaari kang magkaroon ng magnetic na presensya nang hindi magiging kriminal. Nanggagaling ito sa integration. Simulan mong sabihin ang tunay mong naiisip. Gawin ang tunay mong gustong gawin. Tumigil kang humingi ng pahintulot. Sa sandaling tumigil kang mag-sorry sa iyong pag-iral.
sisimulan ng mundo na igalang ang iyong presensya. May isang tiyak na kahinaan na nakita ni Jiang sa mga lalaki. Isang depekto na, kapag hindi pinabayaan, sumisira pati sa pinakamatibay na tao. Tinatawag niya itong anima, ang babaeng aspeto ng sikolohiya ng lalaki. Bago ka mag-react, walang kinalaman ito sa sexualidad, kinalaman ito sa sikolohiya. Bawat lalaki ay may babaeng katapat sa kanyang unconscious. Ito ang nagmamasid ng kanyang mga emosyon, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kakayahang maramdaman ang hindi lohikal. Kung binabaliwala mo ang anima, kung nagpapanggap kang purong lohika at bato, siya ay mag-aari sa iyo. Nakita mo na siya, ang matitigas na negosyante araw-araw. Ngunit kapag umuwi o nahulog sa pag-ibig, nagiging bata siya. Nagiging marupok. Sobrang nahuhumaling sa babaeng hindi naman siya mahal ng tama. Sa kulturang Pilipino, pamilyar tayo rito. Ang lalaking buong buhay naging matigas, pero isang babae lang ang kayang magpaguho sa kanya. Hindi yon pag-ibig. Yon ay possession ng anima. Ang remedyo, huwag sabihing nalulungkot ako. Sa halip sabihin, aktibo ang aking anima. Ano ang gusto niya? Pakinggan ang emosyon bilang mensahe, hindi bilang utos. Ang lalaking buo ang pagkatao ay mapanganib sa pinakamabuting paraan. Malamig at lohikal kapag kailangan. Ngunit nababasa ang emosyonal na temperatura ng silid ng agad. Hindi siya mahahalina ng kagandahan, lamang dahil taglay na niyang kagandahan sa loob niya. Siya ay buo. At dahil siya ay buo, hindi niya kailangan ng babae para kumpleto siya. Gusto niya ng kasama, hindi tagaligtas. Iyan ang pagkakaiba ng needy na bata at ng sovereign na lalaki. Hindi tayo ipinanganak bilang tapos na produkto. Ipinanganak tayo bilang hilaw na materyales. Ang layunin ng buhay, ayon kay Jiang, ay hindi kaligayahan. Ang layunin ay individuation. Ang individuation ay ang proseso ng pagiging ang natatanging individual na itinakda para sa iyo. Masakit ito. Nakakatakot ito. Nangungulila ka. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-individuate. Nananatili sila sa kolektibong unconscious. Dina-download nila ang kanilang mga opinyon mula sa social media. Dina-download ang kanilang moralidad mula sa kapwa. Dina-download ang kanilang mga pangarap mula sa advertisement. Nabubuhay sila bilang kopya at namamatay bilang kopya. Sa Pilipinas, marami itong porma. Yan ang utos ng magulang ko. Ganyan ang ginagawa ng lahat. Mahiya ka sa kapwa mo. Sinusubukan kang pigilan ng lipunan na maging ikaw. Ang mag-individuate ay paglayo sa pagiging karaniwan. Nangangailangan ito ng pagtanggap na hindi ka maiintindihan. Nalalabasan ka sa mga kaibigan. Nalalakad ka sa magilim na gubat kung saan wala pang landas. Dahil kung may landas na, sa iba ito. Sinabi ni Jiang, ang pribilehiyo ng isang habambuhay ay ang maging tunay kang ikaw. Ngunit ang pribilehiyo ay may bayad. Ang bayad ay komportable. Kailangan mong hayaang mamatay ang lumang ikaw. Hindi tayo takot sa kamatayan ng katawan. Takot tayo sa kamatayan ng persona. Sa pagtatapos ng papel na ginagawa natin. Ngunit ang psikolohikal na kamatayan ay kailangan para sa paglago. Kailangang mamatay ang batang lalaki para maipanganak ang lalaki. Kailangang mamatay ang nice guy para maipanganak ang warrior. Kailangang mamatay ang empleyado para maipanganak ang entrepreneur. Hawak mo ang mga patay na bagay. Hinahila mo ang bangkay ng iyong nakaraan dahil takot ka sa kawalan. Bitawan na. Pumasok sa kawalan. Sa espasyong iyon ng kawalan, iyon ang lugar ng alchemy. Iyon ang pinagmulan ng bagong sarili. Sapat na ang teora. Oras na para sa action. Hindi mo kailangan ng therapist. Hindi mo kailangan ng guru. Kailangan mo ng notebook at ng lakas ng loob. Sa tuwing may emosyon kang nararamdaman na walang malinaw na dahilan, galit, inggit, pagkamuhi, sobrang nahuhumaling ng walang malinaw na dahilan, isulat mo ito. Huwag i-justify.
Huwag ipaliwanag kung bakit mali ang iba. Itanong, ano ang sinasabi nito sa akin? Kinakainis ko siya dahil tamad siya, ay katumbas ng may laban ako sa sarili kong pagnanais na magpahinga. Namumuhi ako sa kanya dahil mayaman siya, ay katumbas ng nahihiya ako sa aking sariling kakulangan ng ambisyon. Hanapin ang ginto sa kahinaan. Ilista ang mga papel na ginagawa mo, ang mabuting anak, ang masayang kaibigan, ang dedikadong manggagawa. Alin ang pakiramdam na mabigat? Alin ang parang kasinungalingan? Pumili ng isang maskara at basagin ito. Tumigil sa pagtawa sa mga biro na hindi nakakatawa. Tumigil sa pagsabi ng oo kapag ang ibig mong sabihin ay hindi. Tumigil sa pagpapanggap na gusto mo ang mga taong kinasusuklaman mo. Abangan kung sino ang umaalis, kung sino ang nananatili. Sila ang iyong tribu. Kapag nalulugmok ka o sobrang nahuhumaling ng walang malinaw na dahilan, tumigil. Isara ang iyong mga mata. I-visualize ang mood bilang isang tauhan. Itanong, bakit mo ako ipinapadama ito? Dahil binabaliwala mo ang iyong creative work. Sige, magsusulat ako ng 1 oras. Aalisin mo ba ang ulap? Igalang ang inner world bilang katotohanan. Umupo sa katahimikan. Imbitahan ang anino. I-visualize ang bersyon mo na kinatakutan mo. Ang marahas, ang sakim, ang dominante. Huwag siyang patayin. Makipagkamay sa kanya. Itanong, anong kapangyarihan ang mayroon ka na kailangan ko? May aggression siya na kailangan mo para isara ang deal. May selfishness siya na kailangan mo para unahin ang iyong kalusugan. May dominance siya na kailangan mo para pamunuan ang iyong pamilya. I-integrate siya. Isama siya sa iyong team. Hindi ito tungkol sa pagiging masaya. Mura ang kaligayahan. Dumarating at umalis. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. Ang mga tunay na bagay ay tumatagal. Ang mga tunay na bagay ay may gravity. Ang mga tunay na bagay ay hindi masisira. Sa sandaling isara mo ang video na ito, magsisimula ang resistance. Susubukan ng iyong persona na muling mag-assert ng kontrol. Sasabihin nito, masyadong mahirap ito, masyadong madilim. Ngunit nakita mo na ang glitch sa matrix. Hindi mo na ito maaaring hindi makita. Alam mo na ngayon na ang nice guy ay kasinungalingan. Alam mo na ang ligtas ay isang kulungan. Mayroon kang 2 pagpipilian. Makakatulog ka muli. Maaari mong magpanggap na hindi mo narinig ang katok o maaari kang gumising. Karamihan sa mga tao ay pipiliin ang tulog. Pipiliin nila ang mahinahon at komportableng kamatayan ng kaluluwa. Ngunit ikaw, iniisip ko na pagod ka na sa pagtulog. Kung binuksan nito ang iyong mga mata, i-subscribe na at i-on ang notification. Ito ang simula pa lang. May mga bahagi ng dark psychology na hindi ko maaaring talakayin ng ganap dito. May mga konsepto na mas malalim at yon ay para sa mga tunay na handang harapin ang kanilang sarili. Kung nandito ka pa rin, hindi ka katulad ng iba. Ang anino ay naghihintay. Paubos na ang oras. At ang estrangerong nakatira sa loob mo, matagal ka nang hinihintay. Buksan mo ang pinto.